song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it out. Wala ka pa sa buhay ko. Noong wala ka pa sa puso ko. Di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin. Pag-ibig at biyaya mo'y di ko inangkin. Nabubuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin
ng Diyos ang sama ko. Alam kong iringin ng Diyos ang sama ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong iringin ng Diyos ang sama ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong
Purihin ang Panginoon. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. Muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita everyday through social media, kamukha po ng Facebook Live. At ako nga po pala si Sister Angelica, isang Katolika from Bulacan. At ang Facebook Live na ito ay mula Monday to Saturday, usually alas 6 po ng gabi. At kapag Sunday ay alas 3. And of course, welcome po na mapagnilayan natin ang Wednesday Gospel. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay January 31, 2024. At hindi na ako masyado magsasalita ng mahaba. Meron po tayong guest preacher, si Brother George Menchoro. Siya po yung pinadala sa atin ng ating Panginoon upang gamitin, magbigay ng reflection for Wednesday Gospel po. Na kung saan ang pagbasa ay magmumula kay San Marcos, chapter 6, verses 1 to 6. Tungkol to sa ang di pagkilala kay Jesus sa Nazareth. So, bigyan po natin ng parangal muna ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihan ka ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, dinadakila, ninuluwalhati at sinasamba. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, na patuloy mo kaming gabayan, pagtubayan, pangunahan at pagharian. At iligtas mo kami, Panginoon, sa anuman sakuna, disgrasya at kapahamakan. Kung ano man po naging pagkukulang namin, Panginoon, pagkakasala sa isip, salita at sa gawa, ay humihingi po kami ng kapatawaran. At dinadalangin din namin, Panginoon, na ang iyong pangunguna, ang iyong paghahari, upang makasunod po kami sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng pagpapala ng biyaya, lalo na sa kalusugan, sa kalakasan, sa kagalingan, sa kaligtasan. Salamat din, Panginoon, sa pagkakaloob mo sa amin ng pagkakataong ito na masamba ka namin, mapapurihan, higit sa lahat ay mapagnilayan ang iyong mabuting balita. Nawa, Panginoon, sa iyong gabay at patnubay ay magampanan namin ang tungkuling ipinagagawa mo sa amin. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang maayos at magandang reception, ang malakas na internet connection, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang patnubayan mo po at pagpalain ng mga tagapakinig, ang mga naglilingkod, lalo na po si Sister Angelica. In Jesus' name, I pray, we pray, amen and amen. Ang mabuting balita, ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umalis doon si Jesus at nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan?
Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya makagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ay ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang sa lahat, liban lamang sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagilingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila na sumampalataya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang gabi po mga kapatid at magnilay po tayo. Are we not wondering, hindi ba tayo nagtataka kung bakit kung sino pa yung mga gumagawa ng mabuti, kung sino pa yung mga gumagawa ng ikabubuti, eh siya pa itong mga sinisiraan, mga hindi kinikilala o hindi tinatanggap ng lipunan. Yung mga sa ating mga lugar, sa ating mga kabarangay, kapag mayroon tayong ginagawang mga mabuti at na makakatulong tayo sa ating kapwa, laging may nasasabi ang mga tao. Laging merong comment. At mabuti kung ang comment nila yung para sa ikabubuti. Kaso hindi ikasasama nung gumagawa ng mabuti. No? Laging may kasamang paninira, laging may puna, laging may negative reaction. Nakakapagtaka, bakit kaya? Sa aking palagay ay isa lamang ang ang dahilan. Inggit. Alam niyo yung inggit napaka masalimuot na ugali. Dahil lang mga taong may mga inggit ay hindi nila inaamin na sila'y naiinggit. Dahil doon, hindi nila maharap yung kanilang problema o yung kanilang pagkukulang o yung kanilang pag-uugali, hindi nila yun makatanggap. Kaya ang nangyayari ay hindi nila tinatanggap o hindi nila inaamin na sila'y naiinggit. Kaya pag tinanong mo na, bakit ka nagsasalita na kaya? Siguro naiinggit ka. Ang unang sagot yan ako? May inggit? Ba't ko naman siya kaiinggitan? Ganun lagi ang sagot. Para sa kaalaman ng lahat, mga kapatid na tagapakinig, yung inggit ay isang uri ng isang uri ng monster. It is a green monster na kapag yan ay nasa atin, hindi natin yan tinatanggap o hindi natin yan inaamin na meron tayo niyan. Pero yan ay unti-unti na sumisira sa ating pagkatao. Yan ay unti-unting nagiging hadlang sa ating pakikipagkapwa-tao. At yan din ang dahilan kaya unti-unti natin o tayo nagagalit. Yung mga tao may mga inggit ay unti-unting nagkakaroon ng hinanakit, tapos nagiging galit, at tapos nagiging puot. Kaya naman na yung mga taong may mga inggit ay hindi nila matanggap na sila'y naiinggit kasi it offends their pride, no? Yan ay sumisira sa kanilang ego. Hindi nila yan kayang tanggapin, pero nandun yan. Kaya napakahirap labanan ng inggit. Mapaglalabanan lamang natin yan, yung inggit na yan, sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Maalis lamang natin ang inggit na yan kung magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating kalooban at magkakaroon lamang tayo ng maaalis lamang yung inggit na yan kapag natatanggap natin kung ano yung kaganapang nangyayari sa atin. Pero hanggat hindi natin yan nagagawa I tell you, brothers and sisters,
hindi mawawala si inggit sa buhay natin. Paano ngayon ang dapat nating gawin para mapaglabanan ng inggit? Unang-una, manalig tayo sa Diyos. Sapagkat ang taong mga naiinggit ay kulang sa pananampalataya. Ang mga taong naiinggit, yan yung mga taong ang kanilang nakikilala lamang o ang kanilang sinasampalatayanan lamang ay yung kanilang sarili, yung kanilang kakayahan, yung kanilang talino, yung kanilang kapangyarihan, at yung kanilang magagawa. Hindi yan pwedeng umasa sa ibang tao kasi ang kanilang kapag sila ang kanilang ginagawa ay parang merong tawag doon na kapag umasa sila sa sa ibang tao ay nababawasan ang kanilang natatas ang kanilang ego, natatas ang kanilang pride. Yan ang mahirap. No, kaya ang unang-unang dapat gawin diyan ay magkaroon tayo ng kababaang loob. No? Pagkatapos ang pananampalataya, dapat magkaroon tayo ng kababaang loob. At kapag nagkaroon tayo ng kababaang loob, diyan napapasok yung ating pag-ibig, yung ating pagmamahal. No? And once love sets in us, then that's the time makakakilos na ang Espiritu Santo sa ating buhay. That's the time na makakakilos na, makakapanguna na ang Diyos sa bawat nating gagawin, isipin, at gagawin. Napakahirap ng mga taong may inggit. At yung palabang mga taong inggitero ay mga poker face. Bakit poker face? Napaka-bitchay niyan, no? Napaka-giliw. Pero pag talikod mo, sinisiraan kanila. Kasi yung kanilang paninira, iyon ay kaparte ng inggit. No? Yung mga taong naiinggit, they always want to bring somebody, to bring someone down. No? Kaya lahat ng kanilang ginawa, kahit na anong buti, kahit na anong ganda, pangit. Sinisiraan. Laging may pagtatanong. Laging may puna. Laging may comment. At ang kanilang mga comment ay puro negative. Kaya yung mga madali malaman pagka may naiinggit ang isang tao, imbis na bumili na, alam mo, nakabili ka ng isang gamit, ang sasabihin niyan, paano nakabili yan? Siguro ganito yan, siguro yan, ganito yan. O kaya may sasabihin niyan, kaya naman nakabili ng ganyan yan kasi nangutang lang yan 5-6 pa. Ganun ang mga, ganun ang laging katwiran, laging ganun ang sinasabi. At meron ding ibang, naiinggit na ang sagot ay ganito. Halimbawa, nakabili ka ng rep o nakabili ka ng bagong cellphone. Sasabihin, siguro kaya nakabili yan ng bagong cellphone kasi may sugar daddy. No? Hindi ba pwedeng nakapag-ipon lang kaya nakabili ng Hindi nila ganun ang iniisip. Pero ang mga taong may inggit na walang inggit, laging for the better, for the good ang iniisip niyan. At take note, brothers and sisters, merong dalawang uri ng inggit. Merong negative at merong positive. Paano yung mga inggit na negative? Ay yung naninira. No? May paninira. May halong galit. May halong sama ng loob. Paano naman yung positive na inggit? Ang positive na inggit, ganito yan. Uy, sister, ang ganda ng bag mo. Pagka nagkapera ako, yan, ganyan ang bibiling ko. Siguro ibang kulay lang. Pero yan ang gustong-gusto kong bag No? Ang swerte mo, nakabili ka na agad. Ako, nag-iipon pa ako para makabili ko yan. Pero pag nakaipon ako, yan, ganyan ang bibiling ko. Kasi gustong-gusto ko yung ganyang bag. Yan ang mga positive na inggit. Yan ang mga positive na inggit. At hihira tayo makatanggap ng ganyang makakita ng ganyang Dahil karaniwan sa mga tao ay laging naiinggit. Pangkaraniwan sa mga tao ay laging
may puna, no? Kapag umuulan, no, merong mga tinatawag na crab mentality. Pagka nakakaangat na, binababang pilit. At ganyan na nangyari sa Panginoong Hesus. Dahil sa dami ng kabutihang kanyang ginawa, dahil sa ginawa niyang kababalagan at himala, madaming naiinggit. No? Kasi hindi nila magawa yun eh. Hindi nila magawa yung ginagawa ng Panginoong Hesus. Kaya ang ginawa nila, siniraan na lang nila. Hindi nila pinaniwalaan. Meron silang side comments sa bawat ginagawa niya. Meron side comments. Kaya tuloy, sa lugar na yon, hindi gumawa ng himala at kababalagan ng Panginoon. At sino ang natalo? Sila rin. Dahil hindi nila natanggap ang biyaya. No? Ganon din ang mga taong naiinggit. Habang naiinggit ang isang tao, malayo sa kanila ang biyaya. Bakit malayo? Kasi ang biyaya nandun. Nandun na yung sa harapan nila. Hindi nila makita kasi natatakpan at natatabunan ng inggit yung mga biyayang supposed to be na dapat ay matatanggap nila. Ganyan ang yan ang karma ng naiinggit. Kaya tuloy hindi sila makausad, dahil hindi sila hindi nila makuha. Hindi nila matanggap ang kapayapaan, hindi nila matanggap ang kasaganahan dahil sa inggit na nakatakip sa kanilang isip, sa kanilang mga mata, lalo sa kanilang puso. Kaya wag nating kalilimutan mga kapatid, no? Na ang inggit ay isa sa kasalanan na mahirap alisin because it involves our emotion, it involves our way of thinking, and it involves our way of life. Eh paano natin mapaglalabanan yan? Katulad nga na sinabi ko sa inyo, pananampalataya, pag-ibig, at pagmamahal sa kapwa. At huwag natin kalilimutan ang araw-araw na panalangin, no? Na tulungan tayo ng Lord, tulungan tayo ng Diyos na alisin ang inggit sa ating buhay. Yan ang isang biyaya na kapag natanggal natin ay makikita natin the glory of God. We could see the glory of God, the wonderful message of God, no? At wala lahat ng wala. Yung inggit kasi dinidikta yan ng dyablo sa atin. At kapag tayo naiinggit, para na rin natin sinasamba ang dyablo. With that, magandang gabi po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At dumako po tayo sa ating huling panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito, sa mabuting balita, sa aming pagninilay. Dalangin po namin, Panginoon, na maisabuhay namin ang natinig naming mga salita. Nang sa gayon ay makapamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban. Dinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, na ang iyong paghahari, ang iyong pangunguna, at sinasamo namin, Panginoon, na pagpalain mo po si Sister Angelica at pagkalooban siya ng kalusugan, ng kalakasan, ng kagalingan. Nang sa gayon ay patuloy po niyang magampanan ang ministeryo niyang ito na pagpapahayag ng mabuting balita. In her own little way, Panginoon, nananalig kami at naniniwala na marami itong makakadinig na magpapabago sa kanilang mga bawat buhay. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan sa araw-araw, spiritual man ito, physical o material. At higit sa lahat, Panginoon, iligtas mo po kami sa anumang sakuna, disgrasya at kapahamakan, pati na sa tukso, lalo po sa kasalanan. At idinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang aming pangangailangan. At isinasamo namin, Panginoon,
Nagamitin mo po kaming instrumento mo, Panginoon. Gamitin mo kami makapaglingkod sa iyo, sa aming kapwa. Gamitin mo kami sa iyong ubusan upang lalo naming maihayag ang iyong mga salita at maiparamdam namin sa iyong kapwa, sa aming kapwa, ang iyong pagmamahal. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin na may kalakip na pagtitiwala at pasasalamat sa matamis na pangalan ng anak mo si Jesus, kaysa mong naghahari ng Espiritu Santo, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Mama Mary, patuloy mo po kaming ipanalangin sa iyong anak na si Jesus at hayaan mong purihin ka namin ng Panginoong Maria na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga salanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. May God bless us all. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother George Menjoro. So, nagbasa ako ng tawag dito. Binasa ko yung kanyang chat. Ang sabi niya rito, I want to know your comments, reaction, even the, yung violent reaction. Natawa ako doon. Okay. So, since malat nga po kasi ako ngayon, kaya nakiusap ako sa mga lingkod ng Diyos na talaga namang Boy Scout kapag tinawagan mo, nandyan palagi para sumalo ng reflection. But anyway, kahit malat ako, pagbibigyan ko si Brother George na magbigay ako ng violent reaction sa kanyang reflection. Amen. Nagsasalita siya kanina, sinusulat ko yung mga sinasabi niya. At tama, yung mabuting balita natin ngayon, ipinapakita yung inggit. Inggitero ka ba, Brother George? O baka naman ikaw ang kinaiinggitan. Naranasan niyo na bang may taong kinaiinggitan niyo o mismong kayo ang kinaiinggitan? At ang sabi nga ni Brother George, because of pride. Dahil sa pride na iinggit, totoo yan. Walang tao na magsasabi na naiinggit ako sa'yo o naiinggit ka sa akin kasi syempre may pride tayo eh. At ang sabi nga niya ay yung humility o kababaang loob, dapat meron tayo niyan para pumasok yung pag-ibig, para tayo ay panahanan ng banal na espiritu, no? Yan ang sinasabi kanina ni Brother George. Nagre-recap lang tayo. And of course, sabi pa ni Brother George na ang inggit daw ay parang poker face. Poker face. Ano ibig sabihin nun? Ibang tipong pag nasa harap mo, nakangiti. Para bang giliw na giliw sa'yo. Pero pag nakataliko, sisiraan ka kasi nga naiinggit. Amen. Talagang ida-down ka sa ibang tao. Pero pagka nakaharap ka, mabuti yung pakitungo sa'yo. Pero pag nakatalikod ka, naku po, lahat yata ng pangit, lahat yata ng comment na hindi maganda, pwede mong marinig dun sa taong naiinggit. At ang sabi pa ni Brother na, sabi niya is, marami siyang binigay na example eh. Natatawa ako sa mga example niya eh. Ang sabi niya, halimbawa yung kapitbahay mo, kabili ng rep or cellphone, tapos kung ano sasabihin mo, kaya na nakabili yan kasi may sugar daddy o kaya ganito. Diba? Parang bang umaasenso na yung kapwa mo. Ibig na maging masaya ka sa pag-asenso niya, naiinggit ka kaya binibigyan mo ng ibang meaning yung pag-asenso niya. At tama yung sinabi ni Brother na tayo ay merong crab mentality. Dapat pag nakikita nating umuunlad yung ating kapwa, dapat nagiging masaya tayo sa kanila. Hindi yung pag umuunlad yung ating kapwa, aba naman,
crab mentality, di ba yung crab? Yung crab lagay mo sa timba, ay mag-uunahan niyang umakyat. Ay gagawin ng ibang crab, hihilahin niya yung kanyang kasama bababa kasi gusto niya siya yung mauna. So, ganun tayo mga Pilipino, no? Usually, crab mentality. Huwag ganun. Dapat umasenso ang ating kapwa. Tayo ay nagiging masaya para sa kanila. Amen. At ano pa yung sabi niya? 2 uri daw ang inggit. O, nasaan kaya tayo sa 2 uri ng inggit? Isang inggit na negative at isang inggit na positive. Kapag negative daw, ay naman talagang sinisiraan natin yung tao. Diba? Usually, bakit nga ba sinisiraan? Maring, sabi nga ni Brother George, baka may sama ng loob. Usually, mga inggit, no? At yung positive naman na inggit, ito dapat yung maganda. Kasi, nakikita mo isang tao, umaasenso, pero imbis magsabi ka sa kanya ng mga masasamang bagay, o siraan siya, tutularan mo siya. Magiging inspirasyon siya sa'yo. Yun ang maganda. Hindi ba? O ano yung violent reaction ko dito? O ito yung violent reaction ko, Brother George. Nung sinabi mo na, nag-comment ka, sabi mo, pag nakabili siya ng bag na ganyan, bibili din ako ng ganyan, iba lang ang kulay. Natawa ako to. Huwag mo nang gayahin yung brand. Magkaiba lang ng kulay. Parang nainggit ka pa rin. Bili ka na lang ng ibang brand. Hindi, joke lang. Hindi ba? Kumbaga, maging inspirasyon mo yung tao na, ay, umasensyo siya, nakatapos siya ng pag-aaral, may negosyo siya. Yung mga ma-inspired ka, para siya titularan mo. Yun ang magandang inggit, no? Positive. Nagiging inspirasyon mo yung tao sa kanyang, simula siya sa wala hanggang sa umasensya siya. Di ba yung isa sa mga pinakamayamang tao dito sa Pilipinas? Di ba nagsimula sa napakaliit na negosyo hanggang sa lumaki? Marami ngayong maiinggit sa kanya, yaman-yaman niya. Pero, syempre, kailangan maging inspirasyon siya sa tao. At ano pang sabi ni Brother George na ayun, hindi naman nakakapagtaka yung inggit. Kasi mismo ang Panginoong Jesus, inggit na inggit sa kanya ang mga Pariseo, ang mga Saduceo, ang mga dalubhasa sa kautusan. Maganda na yung ginagawa niya, ha? Puro positive na yon. Pagpapagaling, pagtulong sa kapwa, pagbuhay ng mga patay, nagka-cast out siya ng demonyo, pero lagi pa siyang sinisiraan. Oo, kunyari, di ba? Yung mga Pariseo, kunyari, friends lang. Ang mga Pariseo pa nga, minsan nagtatanong sa kanya ng mga bagay na alam na nila yung sagot. Halimbawa, tinatanong ng Pariseo kay Jesus, Guro, ano ba ang masasabi mo sa ganito, sa ganyan? Di ba? Yung bang, alam mo yung magtatanong ka, pero alam mo na yung sagot, pero tinatanong mo pa. Kasi gusto nilang masilo. Makita yung pagkakamali ni Kristo. Kasi nga, naiinggit sila sa Panginoon. Kasi sila hindi nila kayang pagaling ng may sakit, hindi nila kayang magkasaot ng demonyo, lalong-lalong hindi nila kayang magbuhay ng patay. So, inggit. So, huwag kayang may naiinggit sa inyo, huwag niyong pansinin. Go on with your life, di ba? Ngayon, kung kayo naman naiinggit sa kapwa nyo, i-stop nyo na yun. Bakit i-stop? Kasi yung inggit ay isa sa mga 7 capital sin sa Catholic faith. Alam ba natin yan? Isa sa mga panganib na kasalanan ay ang inggit or envy. Number 1 is pride. Yan ang number 1 na kasalanan, yung pride. Bakit? Kasi yung demonyo mismo hari ng pride. Si Kristo hari ng kababaang loob. At yun ang gustong-gusto ng dyablo na ilagay sa atin. Yung inggit. Inggit ako. Kasi, yung inggit kasi, yung pang minsan, meron ka na,
Gusto mo pa, mas gusto mo pa. O, diba? Tawag dong gahaman. O kaya yung inggit, kaya nasa puso natin yan kasi hindi tayo kontento sa ating kung meron tayo. Alam niyo mga kapatid, yung inggit, isa pa rin dyan. We have to be contented for what we have and we have to thank God for what we have. Yung mga bagay na wala pa tayo ngayon, bawa may mga bagay tayong gusto at wala pa sa atin, bibigyan ni Lord sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon. Hindi ba? Ang gusto makita ni Lord, bago tayo mainggit o wag tayong mainggit, magpasalamat tayo sa Diyos. Ang taong nagpapasalamat sa Diyos, nagsasarado yung inggit. Ano ka ba? Naiinggit ka ba? Kasi maputi siya, matangos yung ilong niya, mayaman siya. Kapatid, dilikha tayo ng Diyos na may kanya-kanyang katangian. Sabi nga, walang pareho na nilalang ang Diyos. Each of one of us are unique. Amen. Pasalamat tayo sa Diyos. Alisin niyang inggit. Yung inggit, pride po yan talaga. Pride po. Hindi ba? Ay siguro kung mag-iinggit na rin tayo, ikainggitan natin ang Panginoong Jesus upang tularan natin ang kanyang karakter. Amen. And of course, sabi ni Brother George, paano natin mapaglalabanan yung mga inggit na yan? Sabi niya, through faith, through love to others, and of course, everyday prayers. Araw-araw tayo magdasal sa Diyos na imbis na mainggit tayo, pasalamat tayo kung anong meron tayo. Kasi yung meron tayo, sigurado yung iba wala nun. Diba? Meron tayo na merong walang iba. At imbis na mainggit tayo, mas tulungan pa natin yung ating kapwa na umaasenso. Ipagdasal natin, ipagpasalamat natin. O yung mga kapwa nating kapos, pagdasal natin. Amen. Kasi yung inggit na yan, talagang dinidictate yan ng Diablo. Sabi nga ni brother, dinidikta ng Diablo ang inggit. Binubulungan tayo ng mainggit. Kasi, ano ba't ka man inggit? Kasi gusto mong makuha kung anong meron siya. Kasi, yun ang gusto mo. Di ba? May mga gusto tayo sa buhay na hindi natin makuha. At kapag hindi natin nakuha, prostrate tayo. Nalulungkot tayo. Yun nga ang masama eh. Sa 10 biyayang ibinigay ng Diyos, hindi lang maibigay ang isa, bali wala na ang 9. Nahinggit na tayo sa iba. Amen. Kaya nga sabi ni brother, kapag naiinggit daw tayo, para nating sinasamba ang Diablo. O diba brother George, wala na akong boses, pero nag-comment ako. Ayun. At sa palagay ko bukas, wala pa rin akong boses. Kaya kukuha ako uli ng guest preacher na available para sa February 1, Thursday Gospel. Amen. So, muli, maraming salamat sa Diyos sa biyaya. Amen. Kahit lingkod ng Diyos, minamalas din, minamalat din, inuubo rin. Kahit naglilingkod na sa Diyos, nagkakasakit pa rin. Ano ibig sabihin nun? Walang sino mang exempted sa sakit. Amen. Kahit na naglilingkod ka na sa Diyos, kahit pari ka na, ang mahalaga, kahit may sakit ka, hindi nawawala yung pananampalataya mo sa Panginoon. Grabe yung boses ko, no? Nung hindi daw ako malat, ang bata ng boses ko. Ay, umalat ako. Ay, pakiramdam ko. Ang tanda-tanda ng boses ko. Amen. Di po ba? We should pray to God na i-increase yung faith natin. Para pag dumadating yung mga karamdaman, pagsubok sa buhay, naka-stand pa rin tayo to glorify God. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, sangkaterban dahilan. So, minalat ako.
wala na akong boses. May paraan eh. Ang daming mga lingkod ng Diyos dyan na willing magpagamit, di ba? O, di pahiya ang Diablo ngayong araw na to. Akala niya, hindi ako mapi-Facebook live, no? Ayun. Tapos, ayun nga, ako ipagkakalob ni Lord ang February 1, 2024. Simulan natin ang araw ng February natin na nagiging bahagi ng ating buhay ang pagkaing espiritual sa pakikinig ng mabuting balita. At ang Facebook Live na ito, ang Word of God, ay mula Monday to Saturday, alas 6 ng gabi. At pag Sunday po, alas 3. So, nagbabago lang po yung oras. Depende sa mga sitwasyon, kamukha nito. O depende sa availability ng guest preacher. But pag wala naman pong guest preacher, yung abang lingkod, no? Since ang Facebook Live na ito ay nagsimula pa noong 2019, 2024 na to, mga kapatid, sang katerbang pagsubok ang dinaanan ng Facebook Live na ito, 2019 to 2024. Pero salamat sa Panginoon, sa gamit pa rin niya yung abang lingkod. Na daluyan lamang ha, instrumento lang kaming mga naririnig yung nagbibigay ng reflection. But always remember this na kapag nagsasalita ang isang preacher o isang pare, ang Diyos po, the voice of God ang dapat marinig natin. Kasi hindi naman bababa si God para siya mag-Facebook live. So, always the voice of God. Like prophet, yung mga propeta noon, ginagamit sila ng Diyos. And prophet is the voice of God. Amen. So, si Jesus ay isang talagang Diyos. Ipaglaban natin yan sa Catholic faith natin. Amen? Isa siyang Diyos. Kilalanin natin siya bilang ating Diyos. Hindi siya propeta, hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang Diyos. Amen? Ipakilala natin yan sa ating pananampalataya. Upang sa ganun, pag si Kristo ay nasa puso natin, wala yung mga inggit-inggit na yan, wala yung mga bagay na nagiging hadlang sa paglapit natin sa Panginoon. Sapagkat alam natin na si Jesus ay isang Diyos. That Jesus is a victorious God. Kaya dapat namang tayo naging manampalataya sa Kanya. Amen. So, pakinggan po natin itong closing song na si Jesus ay Diyos. Amen. So, wait lang po. Naglo-loading pa siya. At marami pong salamat, Brother George, Sister Rose, sa mga nakikinig. Pakishare na lang po itong Wednesday Gospel.
marami pong salamat and to God be the glory.